Mayroon kayang bundok sa Manila? Gusto kong mag-travel at mamundok pero ayaw kong mapalayo sa Manila. Kaya kung saan-saan ako napadpad para mapuntahan ng bundok sa Manila hanggang sa nakarating ako sa Lucky Chinatown Mall. What is up guys? Ngayon nandito tayo ngayon sa Lucky Chinatown at gusto ko pa rin malaman kung saan talaga yung bundok dito sa Manila. So nakarating na tayo dito at naghahanap pa rin ako at magtatanong-tanong tayo dito kung saan nga ba yung bundok sa Manila, di ba? So saan kaya meron? Ito si ate, nakatayo lang. Tete, pwede magtanong ate? Okay, sige. Nagbablog pala ako, te, ako lang. So, yun. Ang tanong ko lang po is, alam niyo po ba kung saan yung bundok sa Manila? Kasi naghanap-hanap ako eh. Hindi ko mahanap ate. Okay, bundok ng Maynila. Yes po ate. Nandito tayo ngayon sa Binondo. Binondo, yes po. Huwag ka na maganap dahil ang bundok ng Maynila ay itong Binondo. Wah! Binondo? Sabi ni ate, ang Binondo o bundok ng Maynila ay tinatag noong 1594 at sinasabing pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Kilala ang lugar na ito sa mayayamang kasaysayan, masiglang mga palengke at masarap na lutong inchik. At since nandirito na rin naman ako, samahan niyo akong baybayin ang bawat sulok ng Binondo. At ito, ang kwentong binundok ko. Wow! Grabe. Mga meron simbahan na to, parang ang ganda. Tanong ako dito, parang may something eh. Uy, ate! Uy! Ikaw na naman! Ate, may tanong ako. Opo. Ano kasi parang kakaiba ba dito sa simbahan natin? Well, mukha lang siyang kakaiba talaga kasi lumang-luma. Actually, itong simbahan na to, higit ko mo lang, limang daang taon na lang. Kasi tinayo siya noong 1596 ng mga paring Dominicano. Sumubang ang parang dito tayo para mas malaki. Kaya sa atin, kung pwede ba? Ano naman? Sige, tara. Sige. Dito, pagpasok, mararamdaman mo yung parang kang pumapasok sa kasaysayan. Bakit naman? Kasi dito, di ba 500 taon nang nakalipas. Yes, kami. Itong simbahan na to, parang siya yung natitirang nakatayo. Sa kabila ng mga pinagdaanan, ng mga unos, kalamidad, iba't iba pa. Yung pinakamatindi, yung Ano yan? panahon ng World War II. Ba't ano ba nangyayari sa World War II? Kasama ito sa nasabugan ng bomba. Pinagtapunan ng bomba, yung mga ganon, di ba? Oh. Sa World War. Kaya, nung mga panahon na yun, talagang yung bell tower na lang, tapos yung iba pang structures na nakikita mo dito, pero hindi na as in lahat. Kasi nga, talagang nasabog. At nung mga panahon na, alam po, 100 hanggang 100 to 250,000 na tao ang namatay sa Manila nun. Grabe, napakalala Like, ng seryoso. nangyayari. Pero, Kaya, sa mga pangyayari niya, pero ang ganda pa rin ang lugar, no? Like, nakakatuwa Nabago, na naayos. talagang preserve yung kasaysayan, no? Na simula nun, after nung World War, nung 1946 hanggang 1971, talagang tinayo pa rin tong simbahan na to. oh, Muling itinayo at kung ano yung nakikita natin ngayon, yun ito yung yun, dati pa. tinayo. Pero, kahit sabihin natin na-renovate, ganda na pa. I mean, ganda pa rin yung history. Kasi ganda pa. Ate, may iba pa ba tayong mapupuntahan lugar? Kasi, ayun, napunta na natin kasi like, ang dami na natutunan. Grabe, tagdalmati. Pero yun, may iba pa bang lugar ate? Oo naman, bale, hindi na tayo lalayo, nandito lang naman tayo sa plaza. Dito rin, parte ng historya ng Binondo, ang plaza. Dapat tayo ito. At ito na nga yung tinatawag nilang Plaza San Lorenzo Ruiz. Ang dami nang naging tawag dito dati pero yung pinakauna talaga, Plaza de Binondo. Dahil ito ang pinakasentro ng Binondo. Napaka-unique ng plaza na ito. Kasi kung titignan mo, parang napakasimple lang pero hitik rin ito sa kasaysayan. Tulad niyang mga fountain na yan. Nandyan na yan, panahon pa ng mga Espanyol. Ginagawa mo, te? Ano yan, te? Eto, kasi nag-aaral ako tungkol sa Binondo. Then, if makikita mo, ano sila, mga lapida. And ayon sa nabasa ko sa scholar, is mga Chinese, Filipino sila. Alam, galing. And, pansin mo, yung mga ukit doon, sabi daw sa, naaral ko sa scholar din, is
inuukit sila or inuukas sila ng mga Dominican fathers kasi ayaw nilang makita yung mga Chinese character. Ano yung mga Dominican? Yung mga Dominican fathers, sila yung mga pare ng Spanish colonial era. Pero alam mo ba kung saan pa meron mga ganyan? Saan? Sa Santa Cruz Church. Saan? Di ba doon yun? Oo, gusto mo ba? Punta tayo. Sige. Bala ko rin pumunta. Tara. Tingnan mo, isa yun sa mga lapida meron dito sa Santa Cruz Church. Tapos, base sa nabasa kong pag-aaral, may iba't ibang social class ng pagbuburial. Una, pag mayaman ka, is pwede kang malibing sa iba't ibang parte ng simbahan, sa pader, sa lupa, or sa sahig. And isa din sa pag-aaral na mas mayaman ka, mas may pwesto ka. Nga pala, anong asan na yun? Manila, I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Manila, I'm coming home. I walk the streets of San Francisco. I've tried the rides in Disneyland. Dated a million girls in Sydney. Ba't kaya ang daming simbahan dito sa Binondo? Tapos, kanina mukhang Chinese yung itsura. Tapos, dito naman mukhang normal lang pero may kakaibang storya. Bakit? Dami. Ganito kasi yan. Go. Hi! Big Itinayo mate. kasi ito noong makinig ka muna. Okay. Sige. Itinayo kasi ito ng mga Husita noong 1608. Oh. Pero, nalipat sa mga Dominicano noong 1768. Nagkaroon din kasi ng construction dito. Dahil na rin sa mga pinsala na dulot ng earthquakes tsaka ng World Wars. Okay, let's go. Grabe no? Binubuo na lang. Bye! Bye-bye. Escolta Street, isa sa pinakabatandang kalsada sa Manila. Itinatag ng Escolta noong 1504. Ang pangalan nito nagmula sa Kastila na Escoltar, ang ibig sabihin ay ito escort. Noong panahon ng mga Kastila, ito ay kinikilala bilang Calle de la Escolta. Tinawag itong Queen of Manila Streets dahil noong kapanahunan nito, ang Escolta ang pangunahing destinasyon para sa aliwan, tining at kalakalan. Makikita rin sa iskinita ng Escolta ang dalawang pre-war building. Ang una ay ang gusali ng Regina na tinatawag noon na Rojas Building na itinayo noong 1915 at pagmamay-ari noon ng De Ayala Rojas family. Isa sa mga unang Filipino-owned insurance company. Dinisenyuhan ng dalawang sikat na architects na si Fernando H. Ocampo, father of Philippine modern architecture, at si Andres Luna de San Pedro na anak ng kilalang pintor na si Juan Luna. Isa rin sa dinisenyuhan ni Andres Luna ay ang katapat nitong gusali, ang Perez Samanillo Building. Kasama niya ay si Juan F. Nakpil na kilala bilang Father of Architecture. Ang Perez Samanillo Building ay itinayo noong 1928 na kilala rin sa tawag na Edificio Luis Perez Samanillo at First United Building. Tinatawag ang dalawang magkadikit na gusali na ito na Twin Luna Masterpiece. Saan nga ba nagsimula ang pagkakaibigan ng mga Chinese at Filipino? Noong ika-9 ng Hunyo taong 1975 ay itinayo ang Filipino-Chinese Friendship Arc upang ipagdiwang ang formalization of diplomatic relations ng bansang Pilipinas at People's Republic of China. At ang araw na ito ay itinuturing din na Philippine-Chinese Friendship Day. Sa paglabas mo naman galing sa simbahan, makikita mo sa kaliwa ang Ong Pin Street o kilala noong bilang Calle Sacristia. It was established in the 1890s. Siguro, katulad ko, nagtataka rin kayo bakit pinalitan ng pangalan ng kalyeng to. Ano kaya ang kwento sa likod nito? At, noong occupation ng mga Amerikano, nalaman ang pagsuporta ni Don Roman Ong Pin sa mga Filipino. Kaya nakulong siya ng 1 taon. Ngunit, ang suporta niya para sa mga Filipino ay hindi nagbago. Hanggang sa taong 1912, pumanaw ang Filipino-Chinese dahil sa sakit. Si Roman Ong Pin ay isang Filipino-Chinese businessman at isa sa pagmamay-ari niya ang General Hardware Store kung saan may lihim siyang ginagawa. Doon,
Halihim na sinusuportahan ni Roman Ongpin ang mga katipinero sa pagbibigay ng pagkain at pera pambili ng armas panlaban para sa kalayaan. At ipinagamit niya rin ang store niya para sa mga Filipino at source ng propaganda para pagdausan ng meeting ng mga ito kung anong nangyayari sa labas at susunod pa nilang mga hakbang. In honor of Don Roman Ongpin, 3 years after his death, dito pinalitan ng pangalan ng kalyeng ito. From Calle Sacristia to Ongpin Street, makikita rin sa Plaza de Binondo ang monumento na ginawa para kay Don Roman Ongpin. Uy! Masarap talaga dyan. Bakit naman? Kasi si Jerry Chua mismo, yung naghalap kung paano magagawa yung umi flavor ng hopya nila. Wow! Doon nakilala ang Eng Bitin. Kailan naman nabuo yun? 1912. Gusto mo i-try? Sige. Tara! Papasok pa talaga. Kala ko naman eh. Okay din. Ang San Fernando Bridge ay napatayo noong 1796. Ang mga materyales na ginamit upang mapatayo ang tulay na ito ay nanggaling sa Bulacan. Mas kilala ang tulay na ito sa tawag na Baybay Bridge noon. Pinapagitnaan ito ng Pasig River at ng Estero. At naging daungan ito ng mga Chinese immigrant na galing sa Engineer Island o tinatawag ng Basan ngayon. Kamusta po mamundok mo sa Binondo? Ito, okay naman. Like, daming pinuntahan, paikot-ikot. Pero masaya kasi marami ako natutuhan. Eh, ikaw, kamusta pag pumuntok? Ayos naman, pero may nalaman kasi ako na sa matatas na gusali na at pati establishmento dito sa Binondo is may madilim na nakaraan ng Binondo. Lingid sa ibang kaalaman, sa likod ng mga matataas na mga gusali at establishmento sa Binondo ay meron itong madilim na nakaraan. Karamihan sa mga inchik na ninirahan sa Pilipinas noon ay mula sa Fujian o Guangdong. Ang Binondo ay nilaan bilang isang permanenteng paninirahan para sa mga emigrante na Chino na tinatawag din nilang Sangle, tawag sa mga pure-blood Chinese immigrant at Filipino-Chinese. Na intensyon ng mga Spanish Dominican Father na sila ay maging Katoliko. Nakalaunan ay sila ay pinilit at tinakot na papatayin kung hindi sila papayag na magpa-convert bilang Katoliko. Noong 1603, naganap ang pag-aalsa ng mga Chino sa pangunguna ni Juan Suntay, isang mayamang Katolikong Chino. Ibinagsak ito sa sanib persang Espanyol, Hapon at Pilipino sa pamumuno ni Luis Perez Dasmariñas. Bilang resulta, karamihan sa 20,000 Chinese ang bumubuo sa kolonyal ay pinatay at ang ilan sa kanila ay ginawang alipin. At noong 1605, isang opisyal ng Fukien ang naglabas ng isang liham na nagsasabing ang mga Chino na lumahok sa pag-aalsa ay hindi karapat-dapat sa proteksyon ng China, na naglalarawan sa kanila bilang mga tumalikod sa libingan ng kanilang mga ninuno. Manila, I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Manila, I'm coming home. I walk the streets of San Francisco. I've tried the rides in Disneyland. Dated 1,000,000 girls in Sydney. Somehow I feel like I don't belong. Hinahanap kita Manila. Ang ingay mong kay sarap sa